Kaya nyo bang dalawa makaipon ng 100,000 sa isang taon kung minimum wage earner kayo sa Pilipinas? Day 53 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa San Newlywed. Ngayong araw, susubukan nating sagutin. At bago yan, hindi namin gustong manatiling minimum wage ang mga Pilipino. Ang goal natin ay mas tumaas pa ang income ng bawat isa. Pero para sa video na ito, gagamit tayo ng current situation bilang example. Sabihin nating may mag-asawang parehong minimum wage earner. After taxes at deductions, halimbawa nasa around 16,500 ang take-home pay ng bawat isa kada buwan. Ibig sabihin, may combined income silang nasa 33,000 pesos per month. Ngayon, kung gusto nilang makaipon ng 100,000 sa loob ng isang taon, kailangan nilang magtabi ng humigit kumulang 8,350 pesos bawat buwan. Sa ganito, ang magiging computation ay ang mga sumusunod. 33,000 pesos na income, minus mo na agad yung 8,350 pesos na savings. At may matitira pang 24,650 pesos para sa lahat ng gastusin. Ngayon, bawasan na natin ng mga expenses. 6,000 sa renta, 2,650 pesos naman para sa utilities gaya ng kuryente, tubig at cooking gas. 1,000 pesos para sa internet, 9,000 pesos naman para sa pagkain at groceries. 2,500 pesos para sa transportation, 2,500 pesos din para sa insurance o protection fund, at 500 pesos naman para sa overall hygiene. Halos sakto pa rin at may natira pang kaunti. Kung may matira man o sumobra dahil sa OT at mga holiday pays, pwede itong maging para sa other expenses or buffer, emergency fund, contribution, o kahit maliit, pangbigay muna sa iba. Pero kung ito ang sitwasyon mo ngayon, may mga bagay talagang kailangan ipagliban muna. This means, wala munang madalas na eat out, wala munang fancy vacations, wala munang bagong gadgets na makita mo lang 0% interest, may isa-swipe ka agad. Wala munang bili ng damit at accessories, lalo't meron ka namang existing na nagagamit mo. At hanggat maaari, umiwas sa utang na lalong magpapabigat sa budget nyo. Kaya ang tanong, kaya ba? Sa ganitong sitwasyon, sa tingin namin, oo. Madali ba? Syempre hindi. At alam naman namin na may senaryo at iba pang factors sa bawat pamilya ng mga Pilipino, lalo na kung isa lang ang breadwinner or merong mga anak. Gusto rin namin linawin na hindi namin sinasabing manatili na lang sa minimum wage. Sa katunayan, gusto rin namin tumaas ang minimum wage at income ng bawat Pilipino habang gumagaling tayo sa skills, sa abilities natin sa trabaho. Pero habang wala pa tayo doon, kailangan muna nating matutong mag-strategize, mag-budget at minsan mag-sacrifice para maabot ang mga financial goals natin. At sana nakatulong sa inyo to, hindi lang sa pagbabudget, kundi sa pag-abot ng mga pangarap nyo. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 53 pa lang, tuloy-tuloy na to.